Naalimpungatan ng hapong iyon ang isang ginang nang dumagundong ang ingay ng kaldero mula sa kusina. Bumangon siya at kara-karakang tumungo roon. Alam na niya kung sino ang naroon, ang kanyang anak na si Chimera. Tiyak niyang magluluto ito ng hapunan sa kabila ng kapansanan. "Naku nak, ako narito," aniya habang pinupulot ang nahulog na kaldero at sandok sa lapag. Napabusangot ang dalaga sa kanyang sinabi. "Inay, kaya ko po," saad naman ng dalaga. Imbis na sumagot ay hinawakan ng ginang ang braso ng anak para alalayan na maupo sa supang kahoy kung saan siya nakatulog. "Ako na anak, magpahinga ka na lamang dito," malumanay niyang wika. Tumango ang dalaga at palihim na napakagat sa labi. Nasa isip pa rin kasi niya ang mga salitang binitawan ng kaniyang kaibigan. "Wala kang silbi." Ito ang paulit-ulit na tumatatak sa isip niya. Nalulungkot siya sa kanyang sitwasyon. Hindi niya ninais na hindi makakita. Ngunit ano nga ba ang kanyang magagawa? Alam niyang wala sapagkat wala silang pera. Kapos sila sa pera. Malaki ang gagastusin kung magpapagamot man sila. At isa pa, saan naman sila hahanap at kukuha ng mata para ipalit sa kanyang mga mata? Wala. Kaya naman, habang tumatagal, tinatanggap na niya ang kanyang sitwasyon na habang buhay na siyang magiging bulag. Ipinanganak na bulag, mamamatay na bulag. Nakaipit ang kanyang labi habang pinipigilan ng paghikbi. Nasaan ang madiskarteng Chimera? Nasaan na siya? Tanging sa isipan lang niya ito maisigaw. Pakiramdam niya wala na talaga siyang kuwenta. Nang hapong iyon ay tumungo siya sa kwarto at natulog. Dumating ang gabi kung kailan ay hapunan na. Maligayang sinalubong ng ginang ang kanyang asawa sa tabing dagat. Dumampi ito ng halik sa pisngi at nagpunas ng pawi sa leeg ng asawa. "Hay, Flavio, kung alam mo lang kung ano ang ginawa ng iyong anak." Aniya. "Bakit? Ano ba ang ginawa ng anak natin?" Natigilan sa pagkuha ng lambat ang Ginoo at hinarap ang ginang. "Huwag mong sabihin na umalis siya." Lanlaki ang kaniyang mata. Umiling ang ginang at bahagyang pinalo ang kamay sa ere na natatawa. Nako, hindi Flavio. Sinubukan na namang magluto ni Chimera. Nag-aalala lang ako sa batang yun. Tumango-tango ang Ginoo. "Ako rin naman. Mabutit hindi na nagpumilit na tumulong sa'yo sa pagtitinda." Tanong nito at inasikaso ang mga huling isda. "Wala naman siyang nabanggit kanina. Ngunit tiyak kong babanggitin niya yun mamaya. Waring may dinadamdam ang anak natin. Hindi kaya binubuli na naman siya?" Nagkatingin sila ng kaniyang asawa. Sabay silang napalingon sa kanilang dampa sa hindi kalayuan. Nakadungaw doon ang dalaga. Marahil sumisinghap ng sariwang hangin. Ang liwanag ng buwan ang nagbigay ilaw para masilayan ang mukha nitong nalulumbay. "Mukhang mayroon nga yung problema. Nalulungkot siguro dahil hindi ka pumayag sa nais niya. Kilala mo naman ang ating anak, Marcela. Magpupumilit yun hanggang sa sumang-ayon ka. At hindi yun mapakali ng walang ginagawa. Kung bakit naman kasi..." Oo na. Papayagan ko na siyang sumama sa akin." Putol nito na tila alam ng susunod na sasambitin ng asawa. Ayaw niyang pagtalunan pa nila ang ganito kaliit na bagay. Bumalik na sila sa kubo. Datapot na pahinto nang makitang nakadungaw pa rin ang dalaga sa bintana. "Ina? Ama? Kayo na ho ba yan?" Masiglang sigaw ni Chimera. Nilingalinga ang ulo na wari hinahanap kung saan nakatayo ang kaniyang magulang. "Kami nga anak." Masigla ring tugon ng ama. Malapad na napangiti ang dalaga at kumilos para salubungin sila. Ang kulay ng mga mata ng dalaga ay kulay abo. Lahat ng sulok ay kulay abo at ang bilog na parte ay paunti-unti na ring kinakain ng kulay na yon.
O anak, baka mahulog ka sa hagdanan. Diyan ka lang. Suway ng ina at nagmadaling umakyat para siya'y mahawakan. Ngumiti ang dalaga. Hindi po, ina. Kabisado ko ng bahay natin, hindi ba't tinuruan niyo ko kung saan banda at saan dapat tutungo? Malaki na po ako at kaya ko po. Pati nga ang pagsasayang ay kaya ko. Aniya. Napalingon ang ginang sa kanyang asawa sa biglaang pagtawa nito. Mahina lang yon, ngunit rinig pa rin niya. Umiling siya sa asawa at nagtaray. Alam ko, pero baka mapano ka pa anak. Ayoko lang na masaktan ka. Alam ko po, ina. Tugon ng dalaga. O siya, halina kayo para makakain na. Hinila nito ang dalaga. Sumunod naman ang Ginoo sa kanilang dalawa. Ina, saglit na natigilan ng mag-asawa sa sambit ng dalaga. Bakit anak? Tanong ng ginang na nakatingin na sa asawa na sumisenyas na ito ang pinag-usapan natin kanina. Ina, hindi po sa pangungulit pero baka po pumayag na kayo sa nais ko. Pangako pong magpapakabait ako at hindi magiging pasaway. Napabuntong hininga ang ginang, sabay sulyap sa asawa na nakatingin rin sa kanya. Pumapahig na ako anak. Alam kong nalungkot ka sa isipang iyan kaya pinapayagan na kita. Tumambad ang malapad na pagngiti ng dalaga sa kanila. Talaga po? Maikakaila sa boses nito ang saya. Kumilos ang kanyang kamay para hanapin ang palad ng kanyang ama't ina, na agad namang nakuha iyon ng ginang at Ginoo. Salamat, ina! Aniya at mas nasayahan pa. Walang anuman anak. Sige na, kumain ka na. Opo! Ang tagpong iyon ang naging tulay upang mabigyan ng pag-asa ang dalaga. Kinabukasan ay nagising siya sa ingay ng mga tao. Siya ay bumangon at pinakiramdaman ang paligid. Datapwat hindi siya nakakakita, pinakiramdaman niya na lamang ito. Gamit ang tenga, gamit ang puso, at gamit ang isip. Kinapkap niya ang kanyang tungkod sa gilid at lumabas sa silid. Ina! Ama! Narito pa ba kayo? Sigaw niya. Dahil walang sumagot, ay muli siyang sumigaw. Ina? Ama? Anak! Tarantang napatakbo pabalik sa dampa ang ginang nang makita si Chimera na aakma ng hahakbang pababa sa hagdan. Huwag ka nang bumaba, anak. Ninervyos niyang salita at hinawakan sa braso ang dalaga. Nasa malayo ang atensyon ng dalaga dahil sa ingay na narinig. Kahit hindi nais ng ginang na ito'y bumaba, ay wala rin siyang nagawa, sapagkat naihakbang na ng tuluyan ni Chimera ang kaniyang paa, kaya inalalayan niya na lamang ito. Ano pong nangyayari, ina? Usisa nito at napatingin kung saan-saan. Wala rin naman siyang kamuwang-muwang sa mundong kanyang kinalakhan. May walang malay na lalaki na natagpuan sa tabing dagat, anak. Puno ng pasa at bugbog ang mukha at katawan, kaya pinagkakaguluhan ito ng mga tao. Lalaki ho? Sino raw po? Kuryoso niyang tanong. Hindi ko rin alam, anak. Walang nakakakilala sa kanya. Mukhang hindi taga-isla. Kung gayon ay baka taga-syudad siya, ina. Ngunit bakit siya napadpad sa isla natin? Hindi ko rin batid, Chimera. Ang mabuti pa'y umupo ka na muna rito sa bangko at tatawagin ko lang ang iyong ama. Sige po, ina. Habang nakaupo si Chimera ay hindi niya maiwasang mapatayot upo, lalo na nung nagtagal ang kanyang ina. Ano kaya ang nangyayari? Tanong niya sa sarili. Inayos niyang sarili at napagdesisyonan na puntahan na lang kung nasaan ang ingay. Sanay na siya sa ganito. Mula pagkabata ay tanging ingay lang ang sinusundan niya para makiusosyo. Hindi man usyusera pero nais niya lamang mabatid kung anong nangyayari sa lalaki. Kusang kumilos ang mga paa niya at lumakad. Rinig na rinig niyang sigaw ng ina. Bakit ka pa dumito, Chimera?
Hindi alam ng dalaga na siya na ngayon ang pinagtitinginan ng mga tao. Gayunpaman ay sumagot siya. Gusto ko lang pong malaman ang nangyayari, ina. Malumanay nitong sagot at munting ngumiti. Mukhang naramdaman na rin niya ang mga matang nakatingin sa kanya. OMG! He's now awake! Isang sigaw ang nagpahinto sa mga taong tumitingin kay Chimera at nalipat sa binata na ngayon may malay na. Tumigil rin ang pag-ingay nila, ngunit saglit lang yon dahil muli silang nag-ingay para tanungin ng kanya-kanya nilang tanong ang binata. Kumurap ang binata at isa-isa nilang tiningnan, ni hindi pa pinansin ng isang dalagang sumigaw kanina na nasa harapan lang niya. Napako ang tingin niya kay Chimera. Tahimik namang napakagatlabi ang dalaga sa gilid. Pumasok sa isip niya kung bakit niya nga ba ginustong pumunta dito para lang malaman ang nangyayari. Ibibigay naman ng kanyang inang impormasyong nais niya. Kung gayon ay bakit pa siya tumungo rito? Hindi niya rin naman makikita ang nangyayari. Wala rin naman siyang nasisilayan. Isa lamang siyang bulag. Hinigpitan nito ang pagkakahawak sa tungkod at tumalikod para bumalik na sa dampa. Ngunit paano siya makakabalik? Wala ang kanyang ina para alalayan siya dahil pati ito'y nakikitanong rin sa binata. Lumakad na siya ngunit bigla-biglang sumakit ang kanyang ulo. Tila may alaalang bumalik sa kanyang isipan. Anong nangyari dyan? Itinuro ng isang batang babae ang pasa sa mukha ng isang batang lalaki. Wala, sagot ng batang lalaki. Anong wala? Patingin nga! Pinanliitan ng mata ng batang babae ang kausap at walang pasabing hinawakan ang mukha nito. Aray! Suway nito at inilayo ang kamay sa mukha niya. Ba't may pasa ka? Wala nga. Sinalubong ng batang babae ang braso sa kanyang dibdib at tumiling. Hindi ako naniniwala. Eh di hindi. Ano nga nangyari dyan? Pangungulit pa rin ito. Sinalubong niya ang kilay ng tignan lang siya ng batang lalaki. Ngumuso siya. Hinila siya ng batang lalaki at niyakap. Wala nga. Bulong nito at hinigpitan ng pagkayakap sa kanya. Miss, are you okay? Dalawang kamay ngayon ang nakadapo sa magkabila niyang braso. Wala man siyang makita pero alam niyang ang lalaki ito na pinagkakaguluhan ng mga tao kanina. Ayos ka lang? Sinsero muling tanong ng binata sa kanya. Hindi sumagot si Chimera at piniling hindi ito sagutin. Nasa kamay nito naglakbay ang diwa niya. Hindi pa siya nahahawakan ng isang binata pero tila kakaiba ang naramdaman niya ngayon. Dahan-dahan ring binitawan ng lalaki ang braso niya nang mapansing hindi siya mapakali. Kumuyom ang kamaon niya sa tungkod. Nagulat siya nang tumabi ang kanyang ina at ito ang pumalit sa paghawak sa kanyang braso. May ibinulong ang kanyang ina sa sarili, kaya agad siyang napatanong. Bakit po, ina? Tanong niya. Wala anak, ang galing mo't nagawa mong tumungo roon ng mag-isa. Anito. Tara na po, ang sabi niya lamang at lumakad. Naiwan roon ang lalaki na nasa kanya pa rin ang tingin, kahit pinalilibutan na ito ng mga tao. Hindi batid ni Chimera na mula pagmulat ng mga mata ng binata ay sa kanya na napukol ang paningin nito. Nakuha niya ang kanyang atensyon, kaya ganoon na lang ang pagmamadali niya nung mapansing nahilo ang dalaga. Gusto mo bang maligo muna anak o hindi ka maliligo ngayon? Maliligo po ako ina. O ay sige. Inihatid na ng ginang ang anak sa paliguan. Tawagin mo na lang ako kapag ikay tapos na nang maalalahin kita paakyat. Bilin nito at inayos ang tuwalya sa gilid ng pintuan. Kaya ko po ina. Madulas anak, tawagin mo na lamang ako. Yung tungkod mo narito sa tabi ng balde. Sige po. Tugon ng dalaga at pumasok na. Inayos muna ng ginang ang pinto bago umalis. Nagpakawala ng isang malalim na hininga ang dalaga.
Kaya niya namang gawin yon, ngunit kulang sa tiwala ang kaniyang ina. Nasasaktan siya sa kadahilanang yon. Gusto niyang magtiwala sa sarili, pero natatakot siya sapagkat walang naniniwala sa kanya. Paano siya makakaahon yan? Paano niya mapapatatagan ang kaniyang loob? Muli siyang bumuntong hininga sa naiisip. Naway ang tubig na ibubuhos at ipaglilinis sa katawan niya ngayon ay siyang aalis sa negatibo niyang pag-iisip. Natapos ang dalaga at naisuot ng tuwalya. Umamba niyang itutulak ang pinto nang may narinig siyang nag-uusap sa labas. Hindi na muna iyon ginawa at nakinig muna. Opo sir, kaya ko po iyon, sagot ng isang binata. Ilang taon ka na ba? Tanong ng kaniyang ama. Ang lalaki at si ama? Huwag niyong sabihin na dito siya makikituloy. Dito sa amin? Mahinang naisambit ng dalaga sa loob ng paliguan. 20 po sir, sagot ng binata. O sige, kapag humilom ng mga sugat mo ay pwede ka nang magsimula. Yes sir. Maligo ka na muna dyan at kukuha lang ako ng tuwalya at damit sa itaas. Nangangapa na ngayon ang gagawin si Chimera. Tiyak niyang dito maliligo ang binata dahil wala naman silang ibang paliguan. Ano nang gagawin niya? Isinarado niyang pinto at gamit ang tungkod ay naghanap siya ng kung ano-ano. Gumawa ng ingay ang pag-ikot ng binata sa labas ng pinto, kaya mas lalo siyang nataranta. At gano'n na lamang ang pagkagulat niya nang kumatok ito. Anak, tapos ka na ba diyan? May makikiligo lang. Wika ng ina. Hindi pa rin malaman-laman ng dalaga ang gagawin. Kung bubuksan niya, ay tatambad sa kaniyang binata at mararamdaman niya ulit ang kakaibang presensya nito. Pangalawa, nahihiya siya. Pangatlo, ayaw niyang makita siyang nakatuwalya lang sa harap ng binata. Baka mamay pagtawanan siya, lalo pat hindi siya nakakakita. Kahit anong oras pwede siyang bigyan ng masamang tingin ng kahit sino. Natatakot siya na baka isa lang din ang binatang ito sa kanila. Anak? Tapos na po ako, ina. Dito na lang po ako magbibihis. Pakiabot na lang po ng damit ko, ina. Aniya. O siya, iho. Maupo ka na muna roon sa bangko. Sige ho. Tugon ng binata. Lumingon ang binata sa upuang itinuro ng ginang at taas kilay na tumungo roon para maupo. Habang nagbibihis ang dalaga ay sinabihan siya ng ginang na maligo na pagkatapos lumabas ng anak niya dahil sila'y kakain na ng umagahan. Tumango siya at sinunod ang bilin ng ginang. Tila bumagal ang takbo ng panahon ni Chimera sa loob ng banyo nang makarinig ng ilang katok mula sa labas ng pinto. Tapos ka na ba? Tila naiinip na tanong ng binata. Hindi siya sumagot dahil sa pagtataka at pag-iisip kung bakit nandito sa kanila ang lalaking ito. Bakit nga ba siya nasa kanila? Tama kaya siyang dito muna ang lalaking ito sa kanila pansamantala? Kinalma niya ang sarili at binuksan ang pinto. Gamit ang tungkod ay kinapa niya ang kanyang lalakaran. Tumikim ang lalaki sa likuran niya. Akala ni Chimera ay pumasok na ito sa loob ng banyo. Ngunit hindi pa rin pala. Ramdam rin niyang sa kanya ito nakatingin. Nakaramdam naman siya ng hiya sa sarili. Baka palihim na itong tumatawa dahil sa nakikita. Binaliwala niya iyon at nagpatuloy hanggang sa tinulungan siya ulit ng binata. Anong ginagawa mo? Maligo ka na. Kinakabahan niyang tanong at bahagyang lumingon sa lalaki. Umiling ang binata at marahang napangiti. Akala ko hindi ka talaga magsasalita. Hindi umimik si Chimera. Ako nga pala si Luciano. Tawagin mo lang akong Lucas Chimera. Napaawang ang bibig ng dalaga. Alam na niyang pangalan ko? Hindi niya alam kung saang lupalop iyon nalaman ng binata. Wala siyang nasabi hanggang sa naakyat na niya ang hagdan, ni hindi siya nagpasalamat sa pagtulong nito sa kanya. Ngunit, Luciano ang kanyang pangalan? Lucas? Wari mo'y
may alaala siya sa pangalang Lucas. Ayos ka lang ba, anak? Nagbalik sa realidad ang diwa ng dalaga. Saglit pa siyang nag-isip kung saang parte siya ng bahay nila ngayon. Sinapo niya ang ulo at huminga ng malalim. Masakit ba ang iyong ulo, anak? Tanong ng ina na naguguluhan sa kaharap. Ayos lang po ako, ina. Inaalala ko lang po ang pagtitinda ng isda sa palengke. Sagot nito, kahit hindi ito ang tunay na dahilan. Ganun ba? Huwag kang mabahala dahil bukas na bukas rin ay makakatulong ka na. Yun ang nais mo, hindi ba? Opo, ina. Nilagyan na ng kanin at ulam ng kanyang ina ang plato ng dalaga. Kumain ka na, anak. Tahimik na sumusubo ng kanin ng dalaga nang marinig na naman ang boses ng ama at binata na papalapit sa kanila. Natigilan siya at nangapa ng baso ng tubig, ngunit bago pa ito tuluyang makuha ay nahulog na ito. Dahil sa pagkataranta ay napaupo siya agad sa ilalim ng mesa at kinapa kung nasaan ang baso. Ako na, anak! Suway ng ina at kinuha ang baso. Nakahinga siya ng maluwag. Nakakahiya. Paunti-unti siyang tumayo nang biglang may humawak sa braso niya para siya'y alalayan. Ang binata ang tumulong sa kanya, kaya mas lalo siyang nahiya. Umupo ka na, iho. Wika ng ginang nang makabalik. Hindi na nasabi ni Chimera ang nais niyang sabihin sa binata. Inalalayan muna siya nito bago naupo sa kabila. Luciano, bakit ka nga pala puno ng pasa? May nakaaway ka ba? Sa totoo po, ma'am. Mayroon po. Magalang na sagot ng binata. Sino? Mga tao lang pong may galit sa akin, ma'am. Taong may galit sa'yo? Usisa ng ginang. Tumango naman ang binata at bumaling sa dalaga na tahimik na nakikinig sa kanila. Bakit daw? Mukha ka namang mabait. Ngunit huwag mo sabihin sa amin na masama kang tao. Marcela, tama na ang tanong. Kumain na muna tayo at sisikat na ang araw. Ako'y lalaot pa. Pigil ng Ginoo at kumain. O siya. Pasensya nga pala, iho, dahil magkakamay ka lang sa pagkain. Mukha ka pa namang hindi sanay magkamay. Marunong po ako, ma'am. Huwag na ang ma'am. Manang na lang ang itawag mo sa akin. Wika nito. Ito nga palang anak namin si Chimera. Pagtukoy nito kay Chimera na napatigil sa pagsubo ng kanin at nakiramdam sa paligid. Alam niyang tinitingnan na siya ng tatlo ngayon. Ngumiti siya kahit hindi alam kung saang banda ang lalaki nakaupo. Baka nga ang ama pa niya ang kanyang nangitian at hindi ang lalaki. O baka ang ina niya pa at hindi ito. Luciano pala. Tawagin mo na lang akong Lucas. Nice meeting you, Chimera. Ngumiti ulit siya at tumango. Anak, wala ka bang sasabihin sa kanya? Wala po, ina. Diretsyong sagot ng dalaga na nagpatawa ng mahina sa binata. Nakitawa rin ng ama niya at ang ginang naman ay napakunot ang noo. Kumain na lang tayo. Naku anak, kahit kailan ay pinapatawa mo ako. Pagkatapos kumain ay nagpumilit si Luciano na siya na ang maghuhugas ng pinggan. Ngunit hinadlangan siya ni Chimera na mas ikinatakha ng kaniyang ina. Ina, ako na po. Hindi ba ako po ang gumagawa ng gawain yun? Anak, si Luciano na lang. Umupo ka na muna roon. Natigilan ng dalaga at nag-isip ng pwedeng ibang gawin. Ako na lang po ang maglalagay nitong mga plato sa lababo. Akma niyang kakapain ng mga plato sa lamesa nang pigilan siya ni Luciano. Ako na lang, miss. Kaya ko namang maghugas ng pinggan. Wika nito. Inilayo niya ang kanyang kamay sa pagkakahawak ng binata at nagsalita. Kung kaya mo, ay mas kaya ko. Isang ngiti ng pagkamangha ang namutawi sa mukha ng kaharap. Ako na. Kalmado niyang usal. Ako na sabi.
Ako na lang, miss. Mahihirapan ka lang at isa pa'y natigilan ng binata at natikom ang bibig. At isa pa'y ano? Inis niyang tanong. Na isa akong bulag? Hindi. Hindi ba? Ganun rin yun. Tumaas ang boses ng dalaga. Anak, hindi naman iyon ang nais sabihin ni Luciano. Ina, pareho lang iyon. Hindi yun ang... Pwede ba? Tumigil ka na lamang. Naiinis na ako sa'yo. Aniya at tinalikuran sila. Sa kwarto tumungo ang dalaga. Humiga siya sa kama at nagtalukbong ng kumot. Naiinis siya sa kadahilan ng hindi niya alam. Naiinis siya sa sarili niya. Ah! Anak, ayos ka lang ba? Tanong ng kanyang ina mula sa pintuan. Bumangon ka muna at kakatapos mo lang kumain. Ang mabuti pa'y magpahangin ka na lang muna sa labas kung nais mo. Hindi siya sumagot sa ina. Gusto niyang mapag-isa at may sawala ang kunting puot sa kaniyang dibdib. Anak, sige po ina, mamaya po. Dito na muna ako. Aalis ako ngayon dahil pinapatawag kami sa bayan. Gusto mo bang sumama o dito ka na lamang? Napabangon siya bigla at saglit na napaisip. Kung sasama siya sa ina, ay luluwag ang iniisip niya. Kung hindi naman ay makakasama niya rito ang binata at mas lalo lang siyang maiinis kapag ganon. Aalis na rin ang iyong ama at ang binata maya-maya. Ikaw na lang ang may iwan rito. Sasama ka ba sa akin? Hindi tatambay rito ang binata? Kung ganon, ako lang mag-isa rito buong umaga. Dito na lang po ako, ina. Pakisabi kay ama na mag-iingat siya. Tugon niya at nabuhay ng loob. O siya, huwag kang humiga ulit. Lumabas ka't magpahangin. Masama ang magmukmuk umagang umaga. Opo. Lumandas ang munting ngiti sa kanyang labi. Umalis na nga ang ginang at naghanda na para sa pag-alis. Samantalang ang Ginoo at ang binata ay nag-uusap malapit sa kanilang bangka na ilalaot. Sigurado ka bang sasama ka sa akin ngayon? Pwede namang tsaka na kapag naging maayos ng pakiramdam mo. Maayos na po, Manong. Sanay na akong mabugbog. Sasaktan ka ba kung wala kang kasalanan sa kanila? Marahil ay may kasalanan ka sa mga nambugbog sa'yo. Ganun na nga po. Yumuko ang binata. Ngunit sigurado ka bang hindi ka na muna uuwi sa syudad ninyo? Natitiyak kung hinahanap ka na ng iyong mga magulang. Wala na po akong mga magulang, Manong. Walang maghihintay sa akin doon. Maliban na lamang sa mga taong may galit sa akin. O sige, dito ka na lang muna pansamantala. Nag-angat ng tingin ng binata sa sinabing iyon ng Ginoo. Salamat ho. Flavio, mag-iingat raw kayo sabi ng anak mo. Ako'y aalis na rin. Sabay na napalingon ng dalawa sa ginang na sumisigaw ilang metro ang layo sa kanila. Oo, tugon ng Ginoo. Kumaway-kaway namang umalis ang ginang pagkatapos noon. Tara na. Sino ho ang kasama ng anak niyo sa inyo? Biglang usal ng binata, kaya natigil ang Ginoo sa pagkilos. Lumingon siya sa kanilang dampa. Wala. Naiiwan ang anak kong mag-isa roon sa tuwing sabay kaming may lakad ni Marcela. Tumango-tango ang binata at saglit na napalingon rin sa dampa. Gusto niyang sumama sa laot pero gusto niya ring maiwan na muna para may makasama ang dalaga. Nais niya itong makilala pa. Gusto mo bang samahan na lang ang anak ko roon? Po? Mukhang nais mong bumalik roon. Magpahinga ka na lang muna, iho. Batid kong masakit pa ang iyong katawan. Gusto kong sumama sa inyo, pero sige po. Marahang tumawa ang Ginoo, kaya't kumunot ang noo ng binata sa pagtataka. Akala ko'y tatanggi ka. Magkakasundo kayo ng aking anak. Sana nga po. Kung ganon, bumalik ka na't aalis na ako. Sa paglisan ni Flavio ay siya ring paglalakad pabalik ni Luciano sa dampa. Natigil siya ng masilayan ng dalaga na
nakadungaw sa bintana. Malawak ang ngiti ng dalaga habang dinadamang malakas na hangin na bumabalot sa katawan niya. Bahagya nitong inayos ang tangkay ng buhok at sinimulang iangat ang dalawang kamay sa labas. Napangiti siya sa nakita at nagpatuloy sa paglalakad doon. Ama? Ina? Kayo ba yan? Napalitan ng ibang ekspresyon ang mukha ng dalaga. Naibabarin nito ang kamay at napaayos sa sarili. Tila nadamang hindi ito ang kanyang ama't ina. Sino ang nandyan? Si Luciano, miss. Kaswal na sagot ng binata. Sinarahan agad ni Chimera ang bintana, kaya naawang ang kaniyang bibig. Hindi naman kita aawayin. Pasensya nga pala't nainis ka sa akin kanina. Sasamahan kita rito hanggang sa bumalik ang iyong ina. Sigaw niya at tumungo sa bangko at doon naupo. Lumingon muna siya sa pintuan bago nagpunta ang tingin sa kulay asul na karagatan. Tanging pagaspas ng alon ang nag-iingay sa lugar na ito. Hindi tulad sa syudad na iba't ibang klasing ingay ang maririnig. Dito ay may kapayapaan. Doon ay wala. Puno ng pangambang naroon lalo na sa isang tulad niya. Hindi siya nababagay roon. Pakiramdam niya dito siya sasaya. Simpleng buhay ngunit payapa. Malayo sa gulo. Ginulo niya ang buhok at muling napalingon sa pintuan. Nakasarado ito at hindi siya sigurado kung pagbubuksan ba siya ng dalaga. Tumingin na lang ulit siya sa dagat at binigyang tanaw ang nangyari sa kanya bago siya napunta sa lugar na ito. The hell, Shano! Isang sampal ang natanggap niya mula sa isang ginang. Bakit ka pa nagpakita rito, ha? Kasalanan mo lahat! Kasalanan mo lahat! Pinagsasapak siya ng ginang sa dibdib. Hinayaan niya lang itong gawin sa kanya hanggang nanghina ito. I'm sorry, tita. I'm so sorry. Get out! Get out! Puno ng puot at galit na sigaw ng ginang na tinuro pa ang labasan. Nagdadalawang isip man ay dahan-dahan siyang tumalikod at umalis roon. Kasalanan niya at inaamin niya. Ah! Bullshit! Sinipa niya ng ilang ulit ang gulong ng kanyang kotse at naupo sa semento. Puno ng pangungulila at kalungkutan ng puso niya sa halos 10 taon. Nawala ang kababata niyang babae dahil sa kaniya. Naglalaro sila noon sa park nang naisipan niyang maglaro sila ng tagu-taguan. Siya ang taya at ang batang babae ang kanyang hahanapin. Ang hindi niya alam ay malapit sa puno ng nara nagtago ang kalaro, kung kaya't madali lang itong nadampot ng isang lalaki. Sinuyod na niya ang buong lugar pero hindi niya makita ang batang babae. Nagsimula na siyang umiyak. Dumating ang ina ng kanyang kalaro na kinakabahan. Nasaan siya, Shano? Hindi ko po siya makita. Umiiyak niyang sagot na puno ng luha ang kaniyang muka. Anong hindi mo makita, Shano? Ikaw ang kasama niya. Niyugyug siya ng babae kaya mas lalo siyang napaiyak. Zaishin, baby! Frustrated na sigaw ng babae. Napapikit si Luciano habang nakakuyom ang kamao. Lumandas ang ugat sa kanyang braso at namumulang tenga. Gulantang siyang napamulat nang biglang bumukas ang pinto sa kanyang tabi. Inangat niya ang tingin sa dalaga at napapahid sa munting butil na lumabas sa kanyang mata. Huwag kang bumaba! Pati ang kanyang boses ay nabasag. May kakailang malungkot ang tonong yon. Sising-sisi siya sa nangyari. Tumayo siya at umakyat tsaka tinulungan ng dalaga sa paglalakad paloob. Ayos ka lang? Napahinto siya sa tanong ng dalaga. Tinitigan niya pa ito bago sumagot. Oo naman. At munting ngumiti. Pilit niya mang pasiglahin ng boses ngunit bigurin. Unang kita pa lang niya sa babae ay nagagandahan na siya at mas lalo itong gumaganda sa paningin niya sa malapitan. Ikaw, hindi ka na ba naiinis sa akin?
umiling ang dalaga. Pasensya nga pala, at salamat din. Naging maayos ang relasyon ni Luciano at Chimera pagdaan ng ilang araw. Araw-araw na sumasama si Luciano kay Flavio sa pangingisda sa laot, habang si Chimera naman ay araw-araw ding sumasama sa ina sa pagtitinda ng isda sa palengke. May area silang inuupahan na buwanan ng bayad. Si Luciano na ang nagpumilit na magbayad sa rentang yon. Walang nagawa ang tatlo kundi ang sumang-ayon na lang. Ngayong araw ay hindi na muna sumama si Luciano at ganun rin si Chimera para makapamasyal sila sa isla. Tara na? Tara! Nabigla ang dalaga nang kunin ng binata ang kaniyang kamay. Napayuko siya tsaka palihim na napangiti. Pinagsalikop nito ang kanilang mga palad at tahimik na naglakad sa baybayin. Ang ganda ng isla niyo, sambit ni Luciano at napatingin sa karagatan. Yun nga ang sabi ni ina at ama. Mahina namang wika ng dalaga, dahilan na napadako ang tingin ni Luciano sa kanya. Nalulungkot ka ba? Tanong nito. Daling umiling si Chimera at nginitian siya. Ayos lang ako. Hindi naman kasi ako namuhay na iba sa mga tao dito. Lahat ng nakikita nila ay sinasabi sa akin ni ina. Kung ano ang kulay ng tubig sa dagat, hugis ng mga batong nakakalat, at ang kulay at pino ng buhanging naaapakan ko. Laging sinasabi sa akin ni ina kung gaano kaganda ang kalikasan. Masaya na ako sa kung paano ako namulat sa mundo. Mahaba niyang litanya. Munting napangiti ang binata ngunit naawa sa kalagayan niya. Mahirap sigurong maging bulag. Gayunpaman ay bilib siya sa dalaga kung paanong puro positibo lang ang nakikita sa mundo, hindi katulad niya. Hindi ko alam kung saan tayo pupunta pero wag na lamang tayong lumayo sa dampa. Hindi mo pa kabisado ang islang ito. Dagdag ng dalaga. Oo, doon na lang tayo sa ilalim ng puno ng talisay. Sige. Bumitaw ang binata kaya saglit na nahinto ang dalaga. Sandali lang, wika ni Luciano at may pinulot na kabibe. Bumalik siya sa dalaga at kinuha ang kamay nito para ibigay ang kabibing yon. Para sa'yo, hindi mo man nakikita pero maganda yan. Natawa sila pareho. Salamat. Tugon naman ng dalaga. Tumango lang ang binata at pinagsalikop uli ang kanilang mga kamay. Muli na namang nakaramdam ng kakaiba sa dibdib si Chimera. Tila bumibilis ang tibok ng puso niya. Napakagat siya sa labing nagpatianod sa hila ng binata. I want to live here. Tahimik at walang gulo. Biglang wika ng katabi. Natunto nila ang puno ng talisay at maingat niyang inalalayan si Chimera paakyat sa bato. Hindi na mabilang kung ilang beses na siyang tumingin sa mukha ng dalaga. Mula nang napadpad siya dito ay nais nilang itong makita araw-araw. Hindi nabubuo ang araw niya na hindi ito masisilayan man lang. Kahit sa paglaot ay ito ang naiisip. Marahil nga'y talagang nahulog ang loob niya dito. Hulog na ang puso niya sa dalagang ito. Kinalma niya ang sarili at naupo sa tabi nito. Nga pala bukas, maaga ba ulit kayo ni ama? Napahinto siya saglit sa tanong ng dalaga, ngunit kalaunay palihim na napangiti. Hindi, tutulong ako sa inyo ni Manang. Ha? Marahan siyang natawa, kahit ang pagtataka nito'y ikinasaya niya. Hi, Luciano. You're so dumb in love with this girl. Nasabi ko na, kailangan pa bang ulitin ko? Pangasar niya na sinabayan ng tawa. Sinapak siya ng dalaga pero hindi siya natamaan. Ang cute mo. Ha? Wala. Sabi ko ang ganda mo. Sira. Natahimik sila pagkatapos. Titig na titig siya sa dalaga na walang kamalay-malay sa pagtingin niya, ni hindi niya makuhang kumurap man lang.
Ang ganda talaga ng dagat. Aniya, lumingon ng dalaga sa kanya at ginawaran siya ng ngiti. Paulit-ulit ka lang eh. Nang-aasar ka ba? Natawa siya at palihim na nilakbay ang kamay sa balikat nito. Paano kung oo? Ngumisi siya at inakbayan niya ang dalaga. Natigilan ng dalaga dahil doon. Sorry. Inilayo kaagad ni Luciano ang kamay sa balikat nito, lalo na nang mapansin ang sandaling pagtigil nito. Ayos lang. Nahihiyang sagot ng dalaga. Pinaglaruan niyang daliri sa kamay hanggang sa mapansin iyon ni Luciano. Ilang araw ka na rito, hindi ka ba hinahanap sa inyo? Imbis na sumagot ay kinuha niya ang kamay nito at siya na ang naglaro noon. Masaya na ako rito, lalo na kapag kasama ka. Ha? Isa pa, wala namang may pakialam sa akin. Simula nung nawala ang kaibigan ko, ay wala na akong kwenta sa kanila. And my parents died too, kaya mas lalong wala akong uuwian. Dito na lang ako sa inyo. Aniya. Tumango ang dalaga. Nakikisimpat siya. Patawad. Patuloy lang si Luciano sa paglalaro sa daliri niya hanggang sa may sumigaw sa dulo. Luciano! Hey, baby! It was Rhea. Lumingon roon si Luciano at nakita ang babaeng kadalasan nilang kasama sa pangingisda. Kumaway ito at tinakbo ang gawi nila. Baby Luciano, anong ginagawa niyo rito? Tanong agad ni Rhea pagkarating. Malawak pa ang ngiti sa labi nito. Namamasyal lang. Kaswal nitong sagot. Gaya ng lagi niyang ginagawa sa tuwing magtatanong ito sa kanya. Tumaas ang dalawang kilay ni Rhea at napatingin sa katabi ng lalaki. We can go more there. Sa dulo. Maraming shells doon. Ano, game? Masaya niyang anyaya. Hindi na. Dito na lang kami ni Chimera. Sagot niya habang ang tingin ay nasa katabi. Tahimik lang na nakikinig ang dalaga sa kanilang dalawa. Ay, sayang naman. Maganda doon kaysa rito. Promise. Itinaas pa ni Rhea ang kaniyang kamay. Umiling si Luciano at napahawak na lang sa kamay ni Chimera. Yeah, mukhang ang maganda roon. Pero sorry Rhea, dito. Hindi, pumunta na lang tayo roon. Sabat ng dalaga at bahagyang pinisil ang kamay ng binata. Yon! Tara na! Akala ko ba hindi tayo lalayo? Okay lang naman. Makakabalik naman tayo ng ligtas, hindi ba? Tumango ang binata. Kahit pa hindi siya nakikita ng dalaga, maingat niya itong inalalayan pababa sa bato. Nang maapak na nila ang mga paa sa buhangin, ay bigla siyang hinila ni Rhea at ginawaran ng halik sa pisngi. Gulat siyang napalayo at napatingin sa dalagang katabi. Tara na! Sigaw ni Rhea na biglang kumapit sa braso niya. Nais niya iyong alisin dahil hindi siya komportable. At isa pa, nandito si Chimera sa kaniyang tabi. Ayaw niya itong mag-isip ng masama tungkol sa kanila ni Rhea. Rhea, mauna kang maglakad. Pasubali niyang inilayo ang braso at si Chimera ang pinahawak roon. Nababagot namang sumunod si Rhea sa nais niya. Ngunit hindi nagtagal ay huminto ito at sinabayan sila. Hindi mo naman sinabi na mamamasyal ka, di sana ako ang kasama mo at hindi siya. Pagtukoy nito kay Chimera. Masaya namang kasama si Chimera, Rhea. Pagtatanggol niya. Natawa ang babae at napailing. Ha? Masaya? Paano ko sasaya sa isang tulad niya? Pabigat lang yan eh. Napahinto si Chimera kaya natigilan na rin ang binata. Sinuway niya ang babae gamit ang matalim na tingin pero ngumisi lang ito. Rhea! Banta niya at hinawakan ang kamay ng katabi. Lingid sa kaalaman ni Luciano na si Rhea ay minsan ang naging kaibigan ni Chimera. Subalit ang pagkakaibigang yun ay hindi nagtagal dahil sa asal ng dalaga, mapanlait at mapanghusga. Hindi niya alam na nakakasakit na pala siya.
Wala siyang alam sa pinagdadaanan ng dalaga, ngunit kung makapagsalita ay tila nararanasan ang nararanasang pagdurusa ni Chimera. At ito rin ang nagsabi sa kaniyang wala siyang silbi at ngayon pabigat lang. Pabigat lang. Why ba, Luciano? Sinasabi ko lang ang totoo. Hindi ba, Chimera? Ano nga bang magagawa ng isang bulag? Wala. Bokya. Pabigat lang. Rhea! Sambit ni Luciano. Luciano, ano? Hindi ba sinabi mo rin sa akin na nahihirapan ka sa kanya? Na pabigat lang siya sa'yo? Don't tell me, you forgot. What? I didn't say anything. What? I didn't say anything. Panggagay ni Rhea sa boses niya. Liar! Kusang kumawala ang mga luha sa mata ng dalaga. Kanina'y pinipigilan niya lang ito pero hindi na niya nakayanan. Lalo na nang malaman na nahihirapan rin pala ang lalaking ito sa kanya at hindi niya na rin maatimang masasakit na salita ng kaibigan. Kusang bumagsak ang kamay niya sa pagkakahawak sa lalaki. Walang ano-ano'y humarurot siya ng lakad palayo roon. Bahala na't matumba siya. Bahala na't mapadapa siya. Bahala na't mabangga siya. Wala siyang pakialam. Gusto niya lang na lumayo. Lumayo sa mapanghusgang mundo. Lumayo sa kanila na pinagkaisahan siya. Chimera! Ano ba? Iwinaksi niya ang kamay ng binata. Sumunod pala ito sa kanya. Oo, may kapansanan ako. Pero huwag niyo namang ipamukha sa akin. Ang sakit oh! Chimera, it's not like that. I'm sorry. Lucas naman, sana diretso mo na lang sinabi sa akin na nahihirapan ka pala sa akin, hindi yung sa iba ko pa maririnig. Nagbalik na naman sa isipan ng dalaga ang mga araw na lagi siyang ginigising nito at tinutulungan sa tuwing mahihirapan siyang bumaba sa hagdanan. Nagsisinungaling lang si Rhea. Please, Chimera, believe me. Pagsusumamo ng binata at umamba na namang hahawakan ng dalaga nang iwaksi ulit ang kamay niya. Akala niya ito doon ang sakit sa panguhusga ni Rhea sa kanya, pero may itutodo pa pala. Ang binatang kausap niya ngayon ang dahilan. Nasasaktan siya sa narinig. Pabigat lang ba talaga siya sa kanya? Lucas, sabihin mo na lang ang totoo. Pagmamatigas niya rin. Umiling ang binata. Hindi ako napapagod sa'yo, Chimera. Please, maniwala ka. Hindi ka pabigat sa akin. Hindi ako nahihirapan sa'yo. Walang saysay ang sinabi ni Rhea kanina. Umiling siya. Hindi naniniwala. Paano kung nagsisinungaling rin siya? Ramdam ng dalaga na may gusto si Rhea sa binata. Paano kung pinagkakaisahan lang siya? Inalis niya ang kamay ng binata nang maramdaman iyon sa kaniyang palad. Please, baby. Saglit siyang natigilan sa kanyang narinig. Baby? Anong ibig mong sabihin dyan? Nauutal man ay pinilit niyang sumigaw. I don't want you mad, so please, kumalma ka at makinig ka sa akin. Uuwi na ako. Aniya, na tila walang halagang sasabihin ng binata. Tumango ang binata at hinawakan ang kamay niya at ipinulupot sa braso nito. Uuwi na tayo. Simula sa araw na yon ay naging mailang na siya sa binata, pati sa kaniyang mga magulang. Napansin iyon ng kanyang ama't ina kaya minsan ay tinanong siya kung ayos lang ba siya. Sumasagot naman siya na oo at pagod lang. Ngunit ang totoo ay nasasaktan siya, lalo na nang malaman niyang sumasama pala si Rhea sa pangingisda at nagkakasabay pala sila ni Luciano. Naiinis siya, gustuhin man niyang sumama rin pero natatakot siya na sabihing pabigat at walang silbi. Madalang na rin siyang sumama sa ina sa palengke at piniling manatili na lang sa kanila. Gaya noong bata pa siya. Sana naging bata na lang siya at hindi lumaki. Nang sa ganon, wala siyang iniintindi. Can we talk?
Tanong ni Luciano nang minsan siyang naabutan sa kusina. Akala niya nakaalis na sila kaya bumalik siya sa kusina para maghugas. Tungkol saan naman? Matapang niyang tanong. Galit ka pa ba? Hindi. Itinuon niya ang atensyon sa mga pinggan. Kinapa niya ang sabon at nagsimulang sabunan ng mga plato. Bakit mo naman natanong? Parang hindi na kita maabot. Wika ng binata. Nahihimigan niya ang ibang kahulugan ng salitang yon. Sa tuwing magkakasabay sila sa pagkain, ay alam at ramdam niyang sa kanya ito nakatingin. Lumunok siya at binaliwala iyon. Ano bang sinasabi mo dyan, Lucas? Hindi pa ba kayo aalis ni Ama? Pag-iiba niya. Chimera. Pinaharap siya nito. Bakit? Dahan-dahang lumapit ang binata sa kanya at niyakap siya. Bakit? May problema ba? Kinakabahan niyang tanong. Umiling ang binata sa balikat niya. Naguguluhan man ay unti-unti niyang inangat ang kamay at yumakap rin sa binata. For the first time, nayakap niya ito. Napapikit siya ng mariin nang maramdaman ang mahigpit na pagyakap ng binata sa kanya. Ginustong makulong na lang sa bisig nito at hindi na makawala. Mahal kita. Mahal na mahal. Ha? Maang niyang tanong kahit pa rinig na rinig ito ng dalawa niyang tenga. Ito ang pinakamasarap na salitang gusto niyang marinig mula sa bibig ng binata. Na mahal rin siya nito at hindi lang siyang parang tangang nasasaktan sa kanilang dalawa. Kumala siya. Mahal na mahal kita. Ayokong hindi tayo nag-uusap. Sa isang iglap lang ay naramdaman na niya ang noo ng binata sa kaniyang noo. Napangiti siya. Gustong gusto niya rin ito. Ngunit natatakot siya. Bakit? Nagiging mailang ka na sa akin ha? Simula nang mamasyal tayo ay nag-iba ka. Tahimik at hindi na ako kinakausap. Naiinis ka na ba sa akin? Umiling siya. Then tell me what's wrong, baby. Did I hurt you? Dahil ba kay Rhea? Dahil ba doon sa sinabi niya? Hindi yun totoo. Maniwala ka sa akin. Naniniwala ako sa'yo. Ayoko lang maging pabigat sa'yo. Hindi ka pabigat. Mahal kita. Unang kita ko pa lang sa'yo. Mahal na kita. Lucas, anong... Kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan ang pagdampi ng labi ng dalawa. Dahan-dahan, paunti-unting sumasabay sa kanta ng halikan ng dalaga. Unang beses niyang mahalikan at ang lalaking ito pa yon. Ang lalaking mahal niya na rin. Mahal na mahal. Napaluha siyang kumala sa halikan nila. Natigil ang binata at napatingin sa kanya. Bulag ako! Garalgal niyang wika. Hindi na napigilang mapaisip sa kakulangan niya sa sarili. Hindi ka bagay sa akin. Tama si Rhea, Lucas. Paano ka sasaya sa isang tulad ko? Magiging pabigat lang ako sa'yo. Hindi tayo pwede. Akma sana siyang aalis nang hawakan siya ng binata at siniil ng mas malalim na halik. Hindi sa panlabas na anyo nasusukat ang pagmamahal ko, Chimera. Pag sinabi kong mahal kita, mahal kita. Sambit niya. Mahal kita kung ano ka. Mahal kita kung sino ka. Hindi tayo pwede. Giit pa rin ng dalaga kahit padampi-dampi siyang hinahalikan ng binata. Lucas, ano ba? Sabing hindi tayo pwede. Bakit hindi? Dahil ba hindi ka nakakakita? Oo! Diretso niyang sang-ayon. Pero mahal kita, Chimera, at wala kang magagawa sa bagay na yan. Lucas! Hinalikan lang ulit siya ng binata. Wala na sa kanila ang nakuha pang magsalita ng sandaling yon. Ilang araw na rin niya itong hindi iniime kaya nauwi sila sa pananabik sa isa't isa. Akala niya'y pinatulan na rito si Rhea. Ngunit sa nangyari ngayon ay narealize niyang sa kanya ito, na siya ang mahal nito.
Lucas, hindi. Bata pa tayo. Pigil niya nang maramdaman ang kamay ng binata sa loob ng katawan niya. Ganto lang naman. Lucas, hindi. We won't do it. Promise. Hinalikan lang siya ulit nito at dinala sa kwarto. Akala ko ba hindi? Suway niya nang ihiga siya nito sa kama. Wala siyang makita sa reaksyon ng binata, kaya pinakiramdaman niya lang ito. We won't. We will sleep here. Sira ka ba? Kakatapos lang nating kumain. Ayoko. Sabi ni inay bawal matulog pagkatapos kumain. Ikaw na lang. Di gawin natin ang gusto mo. Pangasar ng binata at muling namangha sa mukha ng dalaga dahil sa reaksyon nito. Ha? Wala naman akong sinabi Napayuko ang dalaga sa hiya. Yung naiisip mo. Sigurado naman akong mayroon. Pangasar muli nito sa kanya. Napaungol ka pa nga. Mas lalong nahiya ang dalaga sa kanya. Nais nitong kainin na lang siya ng lupa at huwag nang ibalik sa mundong ibabaw. Natawa ang binata. Ang cute mo talaga. Anas nito at yumakap sa kanya. Pareho silang nakahiga. Pinakiramdaman ang tahimik na paligid. Nang sabay na mailang ay napatikim ang dalaga. Sa labas tayo. Aya niya pero pinigilan siya ng binata. Dito lang tayo. Gusto kitang makasama. At isa pa, malakas pa ang ulan. Sira! Sa sala sabi ko! Tumawa sila. Dito lang tayo. Okay, sige. Naging masigla ang bawat araw ng dalaga dahil kay Luciano. Ganon rin naman ang binata dahil sa kanya. Oh, Lucas! Anak! Halina kayo rito! Sigaw ng ina nito nang minsan silang nagpapahuli para maghalikan. Bungis-ngis na sumagot ang dalaga sa ina. Opo, ina! May pupuntahan lang kami ni Lucas saglit! Pagsisinungaling pa nito. Natawa ang binata sa kanya. Sinungaling. Suway pa niya. Sinapak lang siya ng dalaga na agad naman niyang pinakapit sa kanyang braso. Nagtungo na sila sa palengke upang tulungang magtinda ng isda ang kanyang ina. Nang maya-maya pa'y nagpaalam ang ina ng dalaga na aalis dahil may pupuntahan. Hindi na rin nagtanong ang dalaga kung saan dahil nagmamadali ito. Kaya naman silang dalawa lang naiwan at nagpatuloy sa pagtitinda. Bagay kayo, pero bulag ang isa. May biglang nagsalita. Natahimik sila pareho. Nagkatingin na naman ang binata at ang babaeng nagsalita. Ma'am, nandito ba kayo para bumili o para manghusga? Inis na sabat ng dalaga. Kung may isa man siyang natutunan sa nagdaang araw, ay yun ang lumaban sa mga nang-aapi sa kanya. Sa muling pagkakataon, pagkamangha sa dalaga ang makikita sa mukha ng binata. Whatever. Umirap ang babae at umalis sa harapan nila. Nagdaan pa ang ilang araw nang mapansin ng dalagang madalas na pag-alis ng ina. Nahihirapan siyang tanong nito, lalo na't hindi niya ito nakikita. Kung hindi lang siya sinasabihan ni Luciano, ay wala talaga siyang kaalam-alam. Isang araw, habang kumakain silang apat ay tinanong niya ito. Ina, may lakad uli kayo ngayon? Pagtataka niya dahil nagpaalam na namang lalakad ito, na sila lang uli ni Luciano ang magbubukas ng pwesto nila. Oo nak, may aasikasuhin lang. Bakit? Umiling siya. Wala naman po, napapadalas lang ata ang lakad ninyo. Nagtataka lang ako. Naku nak, wala lang ang mga lakad ko. Ang mabuti pa'y bilisan nyo na nang marami tayong kikitain ngayon. Lucas, tandaan mo lagi ang bilin ko. Pagbaling to sa binata. Opo, manang. Hindi na nagtanong si Chimera pagkatapos noon, pero pakiramdam niya'y may kakaiba sa ikinikilos ng ina. Kaya nang sila na lang ni Luciano ang naiwan sa bahay, ay napatanong siya. Hindi kaya't may problema si ina? Na hindi niya lang gustong malaman natin? Humarap ang binata sa kanya.
Naguhugas ito sa pinagkainan nila at siya naman ang nasa likuran nito. Hindi ko rin alam. Gusto mo bang sundan natin siya? Nangunot ang kaniyang noo sa suhestyon nito. Gusto niya rin niyon pero malaki ang tiwala niya sa ina. Kung may problema man ito, ay sasabihin agad sa kaniya at sa kaniyang ama. Hindi ito maglilihim. Umiling siya sa binata. Wag na. Bilisan mo na lang para makapunta na tayo sa palengke. Sige, pakis nga para bumilis. Asar nito. Sira, ayoko nga. Sige na, lapit dito. Ayoko. Babagalan ko ang paghuhugas, sige ka. Banta nito at ngumisi. Lalo siyang natuwa sa pagkairitang reaksyon ng dalaga. Pagkatapos maghugas, ay nagnakaw agad ng halik sa labi ang binata sa kanya. Hindi siya nakaiwas kasi hindi niya naman alam at isa yung pagkakataon para malamangan siya ng binata. Pagdating sa palengke, napawi ang mga ngiti ni Lucas nang makita ang isang pamilyar na ginang na nasa harapan nila ngayon. Ang babaeng malaki ang galit sa kanya. Please, Ma'am Amelia, wag na muna ngayon. Panawagan ng ina ng dalaga. Nagtataka namang napahawak sa braso ng binata ang dalaga. Pinagtakhan ang nasambit ng kanyang ina. Kung gayon ay may panauhin sa harapan niya at Amelia ang pangalan nito. Anong nangyayari? Bulong na tanong niya sa binata. Siya ba? Siya na ba ang anak ko? Wika ng ginang sabay turo kay Chimera. Nakasuot ito ng itim na business attire na mukhang patungo sa opisina pero napunta lang sa islang ito. Mapapansin ng makinis at maputi nitong balat dahil doon. Pula ang kanyang mga labi at makikita ang pagiging sopistikada sa kanyang anyo. Ma'am! Sambit ng ginang na ngayong mangingiyak-ngiyak na. Sabihin mo sa akin, siya ba ang anak ko? Natigilan sila sa biglang pagsigaw ng ginang. Naguguluhan namang napalapit ng tingin si Luciano sa kanila. Tita, what's happening? Anong ginagawa niyo dito? Taka niyang tanong. And why are you calling her your child? Napalipat siya ng tingin sa dalagang katabi. Anak siya ni Tita Amelia? Ibig sabihin ba, siya si Zaishen na kababata ko? Shano, I don't know what are you doing here pero ba't ka kasama ng pamilyang kumidnap sa anak ko? Bumilog ang mata ng binata at napatingin kay Manang Marcela na nagtatanong. Anong nangyayari? Don't tell me! Kasabwat ka nila! Tita, si Chimera ay si Zaishen? Imbis na sumagot, ay nagtanong rin siya. At Manang, totoo ba? Kayo ang kumuha sa kanya? Hindi makapaniwalang baling niya sa ginang. Kayo nga! Hindi siya makapaniwala. Ang taong halos isang buwan na niyang nakasama ay may lihim pala sa kanila, pati na sa anak nito. Mahigpit niyang hinawakan ng dalaga na wari ay ayaw na niya itong palapitin sa kanya. Ano bang nangyayari? Nalilito man ay naisabat iyon ng dalaga. Baby? Anang ginang at yumakap sa dalaga. Humagulhol ito sa kanyang balikat. Anak ko! I am your mommy! Anak ko! Hagulhol nito. Ngunit sa kabila noon ay walang naaalala ang dalaga tungkol sa kayakap niya. Pasensya na po pero hindi ko kayo kilala. Ang ina ko po ay si Marcela at ang ama ko naman ay si Flavio. Paanong naging ina ko rin kayo? Saad niya pagkakakalas ng ginang. Ako ang totoo mong ina, anak. Maniwala ka, hindi mo lang kami naaalala kasi may amnesia ka, anak. Oh my baby! Napahugulhol ito nang madako ang tingin sa mga mata ng anak. And you lost your eyes. I'm so sorry, baby. Muli siya nitong niyakap.
Napayakap rin ng dalaga dito, ngunit may bahid pa rin na pag-aalinlangan ng muka. Pinanganak siyang bulag. Iyon ang sabi ng kanyang ina. Ngunit bakit ibang sinasabi ng ginang na ito? Anak! Hagulhol rin ang ina ng dalaga sa likod. Patawarin mo sana kami ng iyong ama. Patawarin mo sana kami ng iyong ama. Paulit-ulit nitong paumanhin. Totoo ba, ina? Ang kanyang sinabi? Hindi ko kayo tunay na magulang? Tumango-tango ang ginang kahit hindi siya nakikita ng anak. Patawarin mo sana kami ng iyong ama. Natakot kami, anak. Ang nag-iisa naming anak ang kumidnap sa'yo nung bata ka pa. Sa kasawiyang palad ay naaksidente kayo. Namatay siya. At ikaw, buhay ka. Kaya, ina, bakit hindi niyo sinabi agad sa akin? Anak, bata ka pa lamang noon. Panay ang lagnat mo dahil sa nangyari at kung minsan ay nananaginip ka. Natatakot akong ilahad sa iyo ang totoo, lalo na't nabulag ka dahil sa trahedyang iyon at naulan ka pa ng memorya. Kaya ba mas minabuti niyong ilihim na lang? Ganun ho ba? Tumango ang ginang habang humihikbi. Patawarin mo kami, anak. Naintindihan ko ho kayo pero bakit ngayon lang? Buong buhay ko akala ko ipinanganak akong bulag kasi yun ang sabi ninyo. Minsan pa akong nawala ng ganang mabuhay dahil sa kapansanang ito tapos malalaman kong kinuha ako ng anak ninyo? Inay naman, sana sinabi niyo na lang sa akin ang totoo. Padabog niyang binitawan ng binata at mabilis na tumakbo sa kung saan. Agad naman siyang sinundan ng binata at ng ginang, habang ang ina nito ay naiwan na napaluhod sa buhangin habang umiiyak. Habang tumatakbo ang dalaga ay hindi niya alam na napunta pala siya sa kalsada kung saan may isang truck na papalapit ng papalapit sa kanya. Panay ang pagpahid nito sa luhang rumaragasa sa kaniyang mga mata. Hindi siya makapaniwala. Naglihim sa kaniya ang ina. Kaya pala lagi itong umaalis at kung minsan ay balisa at walang gana ang boses sa tuwing kausap niya. Kung sinundan ba nila ito ni Luciano ay malalaman niya kaagad. Pero ang mapait ay wala siyang maalala maliban na lang sa batang pumapasok kung minsan sa isipan niya. Si Luciano yon, ang lalaking mahal niya yon. Masaya siya't pinagtagpo uli sila ng tadhana. Subalit, hindi nun mapapawi ang masaklap niyang napagtanto ngayon. Ah! Kasabay ng pagsigaw niya ay ang pagbangga ng truck sa kanya. Dumagundong ang malakas nitong tunog sa kalsada. Tila salpukan ng malalakas na dump truck. Chimera! Anak! Halos sabay na sigaw ng dalawang taong mahalaga sa kanya. Napangiti ang dalaga. Wari ay katapusan na niya. Hoy, Lucas, may pasaka na naman. Napanguso ang batang babae nang itanong iyon. Agad na itinago ng kaharap ang pasa niya sa braso. Wala ito. Anong wala? Sinong gumawa niyan? Pagpumilit pa rin ng batang babae. Wala nga. Tara na sa palaruan. Maglaro tayo ng tagu-taguan dun, ha? Wika ng batang lalaki. O sige, basta ikaw ang taya, ha? Masigla namang tugon ng batang babae. Tumango ang kausap bilang pagsang-ayon. Masaya silang magkahawak kamay na tumungo sa park na hindi lang kalayuan sa mga bahay nila. Dahil 10 taon na siya, ay pinapayagan na itong isama ang batang babae sa paglalaro sa parke na sila lang. 8 taong gulang ang batang babae at siya ang nakakatanda sa kanilang dalawa. Magtago ka na! Sigaw niya. Bungis-ngis namang naghanap ng matataguan ng batang babae hanggang sa malingas siya sa puno ng nara, malapit sa daan. Malaki ang ngiti niyang tumungo roon at nagtago. Bagya pa siyang sumilip sa kalaro habang nakapikit at nagbibilang ito ng 1 hanggang 10. Tiyak siyang hindi siya mahanap nito. Napahagikik siyang muli.
ngunit ilang sandali lamang ay naramdaman niyang umangat siya. Hindi na siya nakaapak sa lupa. Tinakpan ng panyo ang kanyang bibig dahilan na hindi siya makasigaw. Tuluyan siyang naipasok sa sasakyan kahit nakagat niya ang braso ng lalaking kumuha sa kanya. "Isusumbong ko kayo kay Lucas!" Tinawanan lamang siya ng dalawang lalaki. "Sinong Lucas? Yun bang kalaro mo?" Sinabayan iyon ng tawa. Nanliit ang mata ng batang babae at inekis ang braso sa bandang dibdib. "Oo, bakit? Natatakot kayo sa kanya? Siyang superhero ko!" Tuluyan ng napabuluwak ng tawa ang dalawa. "Eh yun ay kung kaya niya kami. Gusto mo bang mamatay siya?" Kumuha ng baril ang lalaki at ipinakita sa bata bilang panakot na mukha namang epektibo dahil umiyak ito ng umiyak. Ngunit hindi nila inaasahan ang biglaang pagkataranta ng driver ng matantong walang preno ang sasakyan na hiniram nila. Habang natataranta ang dalawa ay panay iyak ng bata hanggang sa sumalpok nga ang kanilang sasakyan sa isa pang sasakyan. Duguan silang lahat. Ang dalawa ay nabiyak ang ulo, natiyak nang wala ng buhay, samantalang ang bata naman ay sugatan at nawalan lang ng malay. "Ang pangalan mo ay Chimera, anak." "Chimera po?" Pagtanong ng batang babae. "Oo, maganda ang iyong ngalan katulad mo." "Ina, bakit wala po akong makita?" Saglit na natigilan ng ginang at napatingin sa asawang awang-awa sa bata. Ang anak nilang dahilan kung bakit nagkaganito ang batang nasa harapan nila. Nagsinungaling sila sa pulisya. Naapo nila ito kaya heto, narito ito sa kanilang puder. "Ipinanganak kang bulag, anak. Hindi mo marahil natandaan pero namulat ka sa mundo na wala kang nakikita. Kulay asul ang dagat sa ngayon pero kapag dumapit hapon ay magiging kulay kahil ito." Wika ng ina nang minsang ipinasyal niya ang bata. "Hindi ko naman alam kung ano ang kulay asul o kahel, ina. Masaya ako't maganda ang mundong ito." "Patawad." Mahina nitong sambit na hindi narinig ng bata. "The patient is still in coma. Maayos naman siya at magandang naging epekto ng lagi niyong ginagawa. Just keep talking to her. Mas mapapabilis ang progress ng katawan niya." "Salamat, Doc. Tawagin niyo lang ako kapag may kailangan pa kayo." "Sige, Doc." Umalis ang doktor kaya muli silang bumaling sa dalaga. "Wake up, baby." Wika ng ina nito at lumapit sa anak at ginawaran ng halik sa pisngi. "Shano, babalik ako rito. Ikaw na munang magbantay sa kanya." Baling niya sa binata. "I will, tita. Take care." Tugon nito. Tumango ang ina ng dalaga at naiwan silang dalawa. Matagal na silang nagkaayos. Simula noong naaksidente ang dalaga ay umayos na ang relasyon nila. Lalo pat napag-alaman ng ginang na naging mabuti ito sa kanyang anak nang tumira ito sa isla. Naging maganda rin ang relasyon nila ng pamilyang kumupkup sa dalaga. Anito'y walang saysayang pagdamdam ng puot at galit sa dibdib. Nais lang nitong magising ang anak at makasama ng matagal. Mahal na mahal niya ito, kaya labis siyang nalungkot nang sa araw na pagkikita nila'y na-aksidente ito. Ganun pa man, masaya siyang naging maayos ang lahat sa pagitan nila at sa pamilyang kinalakhan ng anak. Malaki ang pasasalamat niya sa mag-asawang iyon. Habang patuloy sa tahimik na pagdarasal si Luciano, ay unti-unting nagmulat ang dalaga. Ito ang kauna-unahan niyang makikita ang mundo uli. Napaangat ang tingin ng binata at napangiti sa nasaksihan. "Z?" Sambit niya, kaya nalipat ang mga mata nito sa kanya. "Kamusta?
Kumusta ang pakiramdam mo? Okay ka lang ba? Agad niyang tanong dito. Nakailang kura pa ang dalaga sa kanya. Hindi niya ito mamukaan, pero nabobosesan niya naman. Ito ang lalaki sa panaginip niya. Ito ang lalaki na mahal niya. Na mahal niya. Lumabas ang ilang butil sa kaniyang mga mata. Lucas? Bigkas ng dalaga na labis niyang ikinasaya. Sumasayaw ang puso niya sa tuwa. Naaalala siya nito. Yes, baby. Ako nga. Mahal kita. Wika ng dalaga na nahihirapan pang galawin ang bibig para maibanggit ang mga katagang iyon. Mahal kita. Mahal na mahal rin kita, Zaishen. Patawarin mo ako. Napaiyak na nitong tugon. Dahan-dahang kinuha ng dalaga ang kamay niya at dinala sa labi at hinalikan. Napaiyak lalo ang binata dahil doon. Agad niyang nilapit ang muka sa muka ng dalaga at nilapat ang mga labi nilang may pananabik sa isa't isa. Mahal kita. Nakakakita ng dalaga. Kasabay ng pagkakakomatos nito, ay dinala ito sa ibang bansa upang doon ipa-opera ang mga mata dahil masigit na magagaling ang doktor doon. Gusto kasing siguraduhin ng ina nito na sa oras na magising muli ang dalaga sa pagkakakoma ay nakakakita na itong muli. Ilang buwan matapos magising ang dalaga ay sa wakas ay nakauwi na ito. Puno pa rin ng pagkamangha sa mukha niya, lalo na nang makita ang magara nilang mansyon. Namiss niya ang lugar na ito. Napalingon pa siya sa fountain kung saan sila madalas tumambay ni Lucas noong mga bata pa sila. Nai-imagine niya ang batang Lucas at siya na nagyayakapan doon. Baby. Humalik sa pisngi ang kanyang mami. Malapad siyang ngumiti dito. Wala pa rin nagbabago dito, mami. Masaya ako't muli akong nakatungtong sa lugar na ito. This is now your place, baby. Po? It's a gift. Hindi ba't ikakasal na kayo ni Luciano? Napalingon siya sa binatang katabi. Nagtatanong na nakatingin na rin pala sa kanya. Hindi naman ito nagpo-propose. Paanong ikakasal? Salamat tita. Sabat ng binata kaya pinisil niya ang kamay nito. Magpapatayo ho ako ng para sa amin ni Z. But we can stay here for the meantime. Then, that's good. Matapos ang usapan, ay dumiretso na sila sa kwarto ng dalaga. Anong kasal? Hindi ka naman nagpro-propose ah. Nagpropose ako. Tugon ng binata at pinaupo siya sa kama. Bahagya nitong inayos ang dalang bag sa tabi. Nangunot ang kaniyang noo. Asa, wala akong maalalang nag-yes ako. Nung binigyan kita nito, sabi mo, yes Lucas, I will marry you. Tumawa si Luciano sa sariling biro. Seryoso kasi ang dalaga kaya hindi siya natuwa roon. Akala pa naman talaga niya'y papakasalan siya nito. Inirapan niyang binata at hindi pinansin. Tingnan mo ang shell na to. Ang ganda, hindi ba? Agaw pansin ng binata sa kanya. Saglit niya yung sinulyapan at nakitang maganda nga ang hugis nito. Z. Oh! Inis niyang tugon. Namilog ang mata niya nang bigla itong lumuhod sa kanyang harapan at inilahad ang shell na hawak niya. Sige, asarin mo pa ako. Aniya. Zaishen, may baby. Papakasalan mo ba ako? Lucas? Nangapa siya agad ng sasabihin nang makitang singsing sa loob ng shell. Ito na ang gusto niya pero ba't maiiyak siya? Lucas! Will you marry me, Zaishen? Lucas naman! Oo, syempre! Papakasalan kita! Walang paligoy-ligoy niyang sagot. Napahiyaw sa saya ang binata at agad na
dinampot ang gintong singsing sa loob ng kabibe. Napaiyak ang dalaga sa tuwa. Agad siyang siniil ng halik nito matapos maisuot ang singsing na kumikinang. Napahiga siya sa kama at tumugon sa halik na ibinubuga ng binata sa kanya. Mahal niya ang lalaking ito. Kahit hindi siya makakakita, ay mamahalin niya pa rin ito. Napatitig siya sa kulay abo nitong mata matapos ang halikang pinagsaluhan. Ang pagmamahalan ay hindi masusukat sa anyo at sa tingin. Kung mahal mo ang isang tao, ay ang puso mo ang kusang titibok para dito. Dito na po nagtatapos ang kwentong pag-iibigan ni Zaishen at Luciano, na sa kabila ng sinapit na trahedya ay muli silang pinagtagpo ng tadhana para mahalin ang isa't isa. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig hanggang sa wakas ng kwentong ito. Ito po si Inday Series at hanggang sa muli nating kwento. Maraming salamat po.